nuclear power, pero napupunta lang sa wala kasi nga imbis na ito ang pinag-iisipan ng ating mga mambabatas, anong ginagawa nila? Nagwa-quadcom. Anong ginagawa nila? Nag-i-investigate kay BP Sara. Napakaraming dapat gawin at pagtuunan ng pansin ng ating mga mambabatas, mga kababayan. No? But yet, what they're doing is just misplaced priorities po ang kanilang mga ginagawa. So, isipin nyo na lang mga kababayan, kung yung energy nila at efforts no, sa pag-iimbestiga, paghahanap no, ng pwedeng mga mali na di umano'y ginawa ng ating ikalawang Pangulo. No? Nag-fishing expedition sila for evidence na hindi naman nila alam kung saan papunta o kung anong kahihinat na ng investigasyon na ito. Ano pa bang ginagawa nila? Itong Quadcom. Isipin nyo na lang kung yung efforts nila na mag-imbestiga at maghanap ng mali ano, sa iba, mapunta sa mga produktibo na mga activities kagaya halimbawa no, na pagsasabatas ng nuclear power sa ating bansa. No? Napakalaki po ng sanang magiging pagbabago ng ating bayan. Ang gusto lang pero siguro nila... ito po ang klaseng mga leader na meron tayo, ito po ang nagiging outcome na. Ang gusto... Sa ula, no, yung party list system natin, makikita nyo kung sino-sino yung mga kumakandidato. Mga anak, mga asawa, mga kontraktor ng gobyerno, mga shady characters at mga nasa party list natin sa kasalukuyan. Kaya build program ni PRRD tapos nila ginawang build better more. Malahilig sila maglagay sa more. So ang maganda diyan, Admar, bumalik tayo dun sa panahon ni FPRRD isinabatas itong create. Kasi ang tanong diyan, bakit ba kailangan nitong create na ito? Ano bang naki-create dito? So ang storya kasi niyan, Admar, yung ating tax system, lalong-lalo na yung tinatawag nating corporate tax. Yan yung buwis na sinisingil ng gobyerno sa mga korporasyon, sa mga negosyo. Ang problema nung mataas yung ating corporate tax rate. So halimbawa, kung ikukumpara mo sa mga kapitbahay natin, no? Halimbawa Singapore. Singapore, ang singilan nila dyan is 17% yung corporate tax rate nila noong 2020. Ang Thailand at Vietnam nasa 20%. Ang Malaysia 24%, Indonesia nasa 25%. Ang Pilipinas po noon ay nasa 30%. So ibig sabihin, kung may mga foreign na mamumuhunan sa Pilipinas, aasahan ng mga namumuhunan na yan, nakakaltasan na kagad ng 30% yung kanilang tubo. Discourage kagad. Oo, so yun, no? And then, ang ginawa ni PRRD kasi nung pagkatapos na ng COVID, kinakailangan na ma-revive yung ekonomiya, di ba? Kasi nga, lumagapak tayo di ba? Dahil sa mga lockdown, dahil sa pandemya, naisabatas itong create. No? So ang ginawa sa create, from 30% yung ating corporate tax rate, ibinaba ito sa 25% at 25. No? So yun yung create. So ano naman ngayon yung create more? Diba? So ito nga yung ginagawa nilang create more. Yung more dyan, ibinaba pa nila lalo to 20% yung corporate tax rate at MAR. So mula 25%, naging 20 na lang. O, kukumpara nyo sa ating mga kapitbahay, kapantay na natin ngayon ang Thailand at Vietnam in terms of itong corporate tax rate. So madalit sabi, from the point of view of foreign investor, parang nagiging mas competitive na tayo kasi nga mas mababa yung isinisingil na buwis ng gobyerno mula sa mga namumuhunan. Applicable din itong pagbabawas ng tax rate hindi lang sa mga foreign na mamumuhunan, Admar, kundi pati rin dun sa mga corporations within the Philippines, pati mga domestic corporation din. At may dagdag ko pa, Admar, ito sa Create More, alam mo ba, ito nagulat din ako dito, no? Pwede mo palang, kung ikaw ay isang korporasyon, pwede mo palang i-claim as tax deduction yung singil sa kuryente under the Create More. So kumbaga, they want the businesses to be competitive, no? Sa Pilipinas, they want the Philippines to be competitive kasi nga, di ba, ang laki ng singil natin sa kuryente. So kung ikaw ay korporasyon ka at halimbawa 20% ng iyong operating cost ay napupunta lang sa kuryente, pwede mo itong ibawas doon sa sa pag magpa-file ka na ng tax mo.
So Oh. kasama siya doon sa tinatawag na magiging tax break, ika nga. No? So ang punto nitong Create More, ang talagang pinaka-objective nito mga kababayan is to make our country competitive from the point of view of investors. Mm. Pero Admar, sa totoo lang, ako'y medyo skeptical din dito sa Create More na ito. Pati sa Create din, skeptical din ako. Kasi kung makikita natin, magbuhat nung sa batas itong Create hanggang sa kasalukuyan, yung ating foreign direct investment, hindi naman lumalago. No? Kumbaga, hindi natin na-reach talaga yung potential ng ating ekonomiya na talaga maka-attract ng investment. Ibig sabihin, there is something more fundamental na nagpe-prevent sa paglago further ng mga investment. So, kumbaga, itong ginagawa ng gobyerno natin ngayon, kagaya ng Create More, bagamat maganda ito from the perspective of foreign investment, para maka-attract tayo ng foreign investment, pero makikita natin na yung sa experience natin doon sa Create, hindi lumago Hindi lumalago yung ating foreign investment. So, ang isa pang concern ko dito mga kababayan is every time na magkakaroon tayo ng tax break, magkakaroon ng gobyerno ng tax break, what it means is magbabawas ng kita ang gobyerno. Kasi yung mga buwis, napupunta yan sa kita ng gobyerno, Admar. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung mag-i-impose kayo ang gobyerno rather ng tax break, ibig sabihin, mapabawasan yung potential na kikitain ng gobyerno. Ang siste dyan is ang ating gobyerno ay patuloy na gumagastos. No? In fact, kung titingnan niyo po yung budget, taon-taon po tumataas ang budget. Di ba? Lumalaki yung budget ng gobyerno. Ibig sabihin, lumalaki yung gastos. Ang problema, kung mababawas ka ng revenue, saan mo ngayon kukuhain yung iyong panggagastos? So, ibig sabihin ito is either mangungutang na naman ng gobyerno, kagaya ng palagi nitong ginagawa, or gagawin ng gobyerno yung kagaya ng ginagawa niya lately, which is yung pagkukuha ng mga excess na kita ng mga GOCC. No? Kagaya ng ginawa sa PhilHealth na sa ngayon nga napahintungan ng Korte Suprema, di ba? So, tsaka sa PDIC at marami pang ibang mga GOCCs. No? So, yun yung nakikita ko dyan na mga pros and cons, Admar. Kasi alam mo, in any economic policy, merong merong advantages and disadvantages yan. At isa pa, bago ko balik sa iyo, Admar, isa pa ko nakikita dito sa Create More na ito. It seems to me, ang talagang makikinabang dito, yung mga malalaking korporasyon. Yan talaga ang makikinabang. Yung mga oligarchs. No? Sila makikinabang dito. Kasi yung kabawasan sa buwis na babayaran nila, what it means is karagdagang kita yun para sa kanila. Ang goal nitong mga tax break na ito, Admar, ang talagang goal nito is gusto nito makalikha ng maraming trabaho at oportunidad para sa ating mamamayan. Yun yung stated parang rational nitong polisiya na ito is para mapalago yung ekonomiya, makakreate ng mga trabaho. Pero ang nakikita ko dito, imbis na makag-generate ito ng trabaho, ang nangyayari lang is lumalaki yung kinikita ng mga korporasyon. So yun yung nakikita ko na nangyayari dito. Ang kinakailangan talaga is meaningful reforms, para ma-translate into more opportunities at para magkaroon ng mas maraming kabuhayan, oportunidad para sa ating mga mamamayan. Mm-hmm. Ito bang Create Law? Sa una ba, kumbaga, hindi pa ba ito sapat, at least ma-utilize ng ating pamahalaan na makahikayat? Tapos, kumbaga, yung kaibahan ba nito, kung ito, pukusan lang natin muna. Kasi kung ito'y nag-umpisa kay FPRRD, tama ba? Itong Create Law. Tama. Nagamit na ba ito? Kasi yan yung medyo napansin ko rin sa mga batas natin, nakakabago pa lang yung halimbawa, kagaya yung restrification, after nun, bago pa lang yung batas na yun, mga ilang taon pa lang, binago na ulit. Parang ang bilis, hindi siya kagaya sa ibang mga batas na talagang pulidong-pulido na umabot sa punto na antayin mo na bago maging obsolete. Doon talaga. Kumbaga, hindi pa ba na-utilize natin ng husto? Yun, hindi pa ba sapat na yung Create Law na yun na makakatulong sa ating ekonomiya? Alam mo, Admar, ang sagot sa tanong mo ay base rin sa karanasan ng ating mga mambabatas. Kung makikita natin sa legislation sa ating bansa, sa kasaysayan,
napapansin ko is yung ating mga important economic legislation. Gaya ng nabanggit mo, yung rice tarification, itong create, yung train, no? Yung nung panahon ng COVID, yung ang tawag doon, Admar, yung yung Recovery Act? may tawag dyan. Bayanihan? Oo, yun, yung Bayanihan? yung parang ano yung Tagalog, yung nagbubuhat ka ng bahay? Bayanihan. Bayanihan. Yun Bayanihan as one. Term, Act, tama ba yun? Bayanihan as one. That was the term I was looking for. Thank you. So, alam mo yan, yung mga ganyang legislation na napapansin ko is, unang-una, gahol sila sa oras malimit. No? Gahol sila sa oras. Kasi ang dami nilang ginagawa. May mga investigation, may mga investigation in aid of legislation, may mga investigasyon kung ano-ano, maraming mga meeting, di ba? So, ang nangyayari, yung mga priority legislation, napupush yan hanggang sa malapit na yung deadline. At ang nangyayari is namamadali, hindi masyado na pag-iisipan. No? Ganun yung nakikita ko dyan. And then, ang gagawin na lang nila dyan, repasuhin nila yan sa implementing rules and regulation. Ano? Ang nangyayari naman dito sa create na ito, may mga kinks, no? Ika nga dun sa IRR at saka dun sa actual na batas. No? At na-resolve naman ito later on nung inamyendahan na yung IRR. But the point is, hindi lang naman ganit sa create law nangyari itong ganitong sitwasyon na parang minadali at naghahabol yung ating mga legislators. Ano? Marami rin mga batas na ganyan. Kailangan talaga pag-isipan. Kaya nga, Admar, naalala ko ngayon si Pastor Kibuloy. Kasi ang kagandahan itong, ma-relate ko lang ng konti kay Pastor Admar. Kasi itong si Pastor, actually bago pa nga siya bago pa magkampanya, bago pa mag-eleksyon, napag-isipan na niya ng mabuti kung ano-ano yung mga batas na kailangan na maipasa, no? Yun yung nakikita kong kaibahan ni Pastor kaysa sa ating mga tradisyonal na mga politiko at tradisyonal na mga mambabatas. At nakikita ko dito na base nga doon sa mga discussions ninyo diyan, patungkol sa mga panukalang batas ni Pastor, nakikita ko na malabong mangyari, no? Yung kagaya na nangyari noon sa yung lumang create, yung mga bayanihan as one na nagkaroon ng mga problema, pero nakikita ko na magiging maganda, no? Yung legislative program na yun ni Pastor. Opo. Okay, so balik tayo Admar dun sa issue na yan. Kasi dito sa create na kumbaga kulang pa kasi yung ibinaba ng tax rate. No? Kasi nga, nabanggit ko kanina, nagsimula tayo sa 30% corporate tax rate. And then ibinaba nila yan sa 25%. From the point of view of economic managers, ang nakikita ko dito is that sa palagay ko, nung naggawa sila ng pag-aaral, nakita nila na kulang pa yung ibinaba ng corporate tax rate. So baka pwedeng isagad na ito to 20%. So magdagdag tayo ng kung ano-ano pang mga additional na mga na tax break para sa mga corporations, ano? Yun yung nakikita ko dito. Sa Create More na ito, mukhang sinagad na nila, no? Yung pwedeng ibaba ng corporate tax rate. Kasi alam mo, Admar, napakalaki ng government revenue na mawawala kapag ibinaba pa nila yan sa 20%. Mga kababayan, kung titinan po ninyo yung kabuuang koleksyon ng gobyerno, about 25% po niyan, yan ang gagaling sa koleksyon ng gobyerno mula sa mga korporasyon. So 25% Admar, ang kinikita yung internal revenue ng gobyerno. 25% nung galing sa corporate. So ibig sabihin, kung ibabawasan mo pa yan, gagawin mo pang mas below 20, ang laki ng mawawalang kita ng gobyerno. At ang mangyayari niyan is mangungutang na naman ang ating gobyerno. So sa palagay ko, nung time na ginawa yung create, bagamat maganda yung stated objective, ano? Although hindi na-achieve yung desired result, ang nakikita ko dito na ginawa nila sa Create More was to improve the legislation with the goal of, making our economy competitive from the point of view of investors and business. Ano? Kaya lang, ang nakikita ko rin dito is parang masyadong pro-business, no, itong batas na ito. Paano naman, Admar, yung mga maliliit? No, yung mga maliliit na mga negosyante, would they get to benefit from this program, hindi ba? Paano yung mga nagbebenta ng pares, no? Paano yung mga nasa palengke? Paano yung mga maliliit na nagninegosyo? Makikinabang kaya sila dito sa Create More na ito? Or this is only intended
no, dun sa mga malalaking korporasyon para mas lumaki yung kanilang kita. Tsaka, Doc, di ba sinabi nila gumanda yung ekonomiya? At na possible ang talagang nakakaramdam lang nito yung mga malalaking mga negosyo. Yung mga ano talaga, di ba? Tapos, ngayon, gumanda ang ekonomiya, sila lang talaga yung parang nakabenepisyo nitong pagganda ng ekonomiya, hindi umabot sa laylayan. Tapos, mababawasan pa ngayon yung kanilang binabayad na tax. Tumaas yung pangungutang natin. More tayo dito sa pagbibigay ng ayuda. Hindi na nga natin naririnig itong mga karagdagang mga infra projects. Tapos, merong yung sa PhilHealth, isinuli, di ba? Tapos yung Maharlika Investment Fund, na wala pa tayong narinig na investment, nagtutugma ba itong lahat sa layunin na mapaganda yung ekonomiya? Alam mo kung saan tumutugma ito, Admar, sa pagpapayaman ng mga oligarko at mga malalaking negosyo na malapit sa gobyerno sa ngayon. So, yun yung nakikita ko dito na sila ang magiging mga prime beneficiaries nitong ganitong klaseng policy. Alam mo, Admar, I think it's worth our time to talk about yung tinatawag nating trickle-down economics. Trickle. No, yung trickle, kumbaga yung daluyong. No? Ang ideya kasi ng trickle-down economics, Admar, mga kababayan, is kapag ka binigyan mo ng insentibo yung mga korporasyon, yung mga namumuhunan, bibigyan mo sila ng tax break, palalaguin mo yung kanilang kita, inaasahan na magkakapag-create ito ng mga trabaho kasi gusto nga ng mga negosyo na mag-expand ang kanilang operation, mag-create sila ng trabaho at makakalikha ng maraming oportunidad para sa mga tao. Ito yung ganitong klaseng economics na base dun sa ganung filosofiya. Kitang-kita sa programa Kasi nga kailangan, mag-create ka ng incentives para mag-grow ang private sector, yung mga negosyo, particularly yung mga malalaking negosyo. Pero ang base sa karanasan ng mga bansa, Admar, hindi ganyan yung nangyayari. Kasi the more na binababa mo yung tax rate, at ang nangyayari is nilalakihan mo yung kanilang profit margin sa pamamagitan ng fiscal policy. Ang nangyayari niya is hindi nagtatranslate ito into good economic outcomes. Malimit ang nangyayari dito, Admar, is lumalaki yung kita ng mga corporations. At makikita mo yung mga profits nila, talagang nag-grow lang ito ng nag-grow. At hindi na nakakamit yung stated objective nitong mga ganitong palisiya, which is to create opportunities for people para mapalago ang ekonomiya. So ang pansin ko dito sa ganitong policy, Admar, meron kasing trade-off ito . It comes with cost. So ang cost ng ganitong policy is saan mo ngayon kukuhain yung nawalang government revenue? Nabanggit mo nga kanina, mangungutang. Ang problema, Admar, pag nangutang, sino magbabayad niyan? Ang magbabayad niyan is yung mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Silang magbabayad nitong kawalan ng kita ng gobyerno na ito as a result of these kinds of policy. Now the question becomes, is it worth yung pagbabayad ng future Filipinos sa ganitong klaseng polisiya? So kaya dapat pa kung para maging successful itong ganitong policy, we have to really look in terms of gaano karaming jobs ang na-generate, halimbawa, pagka na-implement na itong create more. Gaano karaming Pilipino ang nakinabang sa ganitong klaseng pulisiya. Nag-improve ba ang kahirapan as a result of this policy? Lumaki ba ang kita ng mga ordinaryong Pilipino? Yung wage growth ba na-achieve ba ito sa ganitong klaseng pulisiya? These are the kinds of metrics na dapat natitingnan natin to properly evaluate itong ganitong policy. Kasi sa ngayon, Admar, puro prospective Kumbaga, hindi pa natin alam kung ano yung magiging outcome nitong ganitong policy, but we do know for sure kung gaano kalaki yung magiging cost nito sa gobyerno sa kasalukuyan at yung magiging cost nito sa mga Filipinos in the future. So ito yung kaya sa mga ganitong policy, kaya Admar, alam mo, dapat talaga pinag-iisipan Kasi itong ganito, bago pa pag-isipan itong ganitong polisiya, dapat meron na tayong tinatawag na cost and benefit analysis. Yung CBA na sinasabi. Titingnan mo yung benefit ng ganitong policy
base sa nakita natin sa kasaysayan, kung talaga bang makikinabang ang Pilipino sa ganitong pulisiya, at ano ang magiging cost nito sa atin sa ngayon sa kasalukuyan, at ano ang magiging cost nito sa hinaharap. Pero nakikita nyo ba kung yung pagtutok ng ating pamahalaan, lalo na dito sa usaping korupsyon, yung tanggalin yung red tape, yung bureaucracia natin nakatutok talaga doon. Kumbaga kahit wala itong ganitong batas, makikita natin yung paglago ng ating ekonomiya na hindi naman lugi, no? Yung gobyerno, proyekto para sa taong bayan. Kasi nga naisip, nabanggit mo nga kay Pastor Apollo Sikibuloy, nagawa niya sa KOJC na limitado yung resources talaga at napagkakasya kung ano man yung maiko-contribute ng bawat isa. How much more na ganito kalaki yung pondo? Kasi ang naiisip ko, baka ano lang yan. Dahil sa malikot nating pag-iisip din at hindi natin maiwasan na dahil sa korupsyon, kaya siguro nila binabaan yung tax kasi meron din yan silang makukuha niyan, yung maititipid ng mga negosyo, mapupunta rin yan sa kanila. So kumbaga parang lugi ang taong bayan. Wala tayong, every kolekta natin, hindi sasapat. Tapos mangungutang pa tayo. Lugi ang taong bayan, ang mga negosyante, na mga malalaki yun lang yung merong malaking pala sa mga ginagawa ng pamahalaan. At yan yung nakita natin doon sa unang CREATE, yung CREATE Act. Ang question dyan is whether or not during the intervening period, nung mula naisabatas yung CREATE after the pandemic na ito, hanggang sa nitong nagdaang mga buwan, is gaano karaming trabaho ang nailikha out of that legislation. Di ba? So para na ma-properly evaluate natin. At base sa nakikita natin, bagamat sinasabi ng gobyerno, halimbawa, sinasabi nila, Admar, pinakamababang unemployment rate sa recent history itong nakikita natin. 95% o 96% ang sinasabi nila na ang employment rate ng ating bansa. Nasa around 4% lang ang unemployment rate. So the question is, okay, kung gano'n naman kalaki ang employment rate, gaano karami doon sa trabahong yun was generated out of this fiscal reform na ito? Hindi ba? And also the question is, gaano kalaki ang nawala sa gobyerno? Nakita? And ano na kaya ang kahihinatnan ng ating bansa kung yung nawalang kita na yun? Sa economics, ang tawag namin dyan, Admar, is opportunity cost. Kung anong nangyari doon sa opportunity cost na yan, kung halimbawa, ginastos yan ng gobyerno para sa pagpapatayo ng mga eskwelahan, pagpapatayo ng mas maraming ospital, infrastruktura, at kung ano-ano pa na makikinabang ang ating mga mamamayan sa pangmatagalan. Hindi ba? So, dapat magkaroon ng pag-aaral. Ang nakikita ko dito is meron itong mga naglabi nito, Admar. No? May mga lumapit kay Pangulong Marcos dito. Sa pakiramdam ko lang ito, Admar. Kasi meron na tayong existing na polisiya which is CREATE, which is binaba na nga yung tax rate to 25%. Ang usually kasi pag may mga ganitong klaseng legislation, may mga tinatawag, Admar, na mga stakeholders. So, sila yung mga makikinabang or sila yung mga tatamaan kapag nagkaroon ng polisiya. At sa palagay ko, nung pinag-iisipan ito ng ating mga mambabatas, nakakausap nila itong mga stakeholders na ito. Of course, this would be the big investment and business groups sa ating bansa. At sa palagay ko silang nag-push nito na para maibaba pa further yung corporate tax rate. And of course, may maraming promises yan, Admar. Pangangakuan niya na pag naibaba natin ang tax rate, we expect na sa sektor namin makakalikha kami ng ganito karaming trabaho. All of these are promises. But one thing is certain, Admar, itong ganitong klaseng pulisiya magkokos ito sa pagpapalaki ng kanilang profits. So yung ganitong klaseng pulisiya, imagine from 25% tax rate to nagsimula tayo 30 in 2020, ngayon bumaba na siya to 20%. A 10% reduction in taxes from the corporate sector, which means more profits for big business. So itong ganitong klaseng polisiya based din sa kasaysayan natin, kasaysayan ng mga ibang bansa,
this is actually pro-big business, no, at maratong ganitong klaseng polisiya. And of course, we have to ask ourselves, ay, paano naman si Juan de la Cruz? No? Paano naman yung ordinaryong mamamayan? Paano naman yung mga mga magiging anak at apo ninyo, no, na sila ang magbabayad, no? Ditong ganitong klaseng polisiya in the form of future taxes kanila para mabayaran yung inutang ngayon sa nawalang kita out of these kinds of legislation. Mga OFW, malaki yung contributionan para sa ekonomiya ng ating bansa. Alam mo kasi, Admar, as a way of context, ang mga OFWs po ay through remittances, sila ang nagdadala ng upwards of 10% of the Philippine economy. No? Napakalaki ng ambag ng OFW sector sa ating ekonomiya. At ang napapansin ko dito is bagamat malaki ang ambag ng mga OFW sa ating ekonomiya, hindi sila nare-recognize, no, na masyado. At one way of recognizing, no, yung contributions ng OFW sa ating bansa, hindi lang sa ating ekonomiya, sa buong bansa, is itong ganitong mga klaseng programa, no, na pag-isipan nga ni Pastor Quiboloy, na sa palagay ko napakagandang programa nito. No? Bakit ko nasabi na maganda itong programa na ito, Admar? Kasi alam mo, yung mga OFWs, hindi naman lahat yan sa kanila malaki ang kinikita rin, Admar. Napakarami sa mga OFWs, maliliit ang sahod. Ano? Bagamat syempre, pag pinalit mo sa dollar, pag pinalit mo sa peso, parang ang laki na rin ang sinasahod nila. No? Pero by foreign standards, marami sa ating mga kababayang OFW, maliit ang sahod. At yan ay pinadadala pa nila yan sa kanilang mga kaanak sa Pilipinas, ano? Maliit na lang yung natitira sa kanila. And then after many years of working, pag uwi niyan sa Pilipinas, kung magaling, Admar, yung naghumahawak ng pera sa Pilipinas, malamang na-i-invest na nila yan, nakapagpatayo sila ng maliit na negosyo, nakapagpaaral ng mga anak, na-i-invest nila yung pera. Pero hindi naman lahat ganun na ang kapalaran. Kaya maganda itong programa ni Pastor is makakapag-provide ito ng safety net, no? Social safety net para sa ating mga kababayang OFWs once na natapos na yung kanilang mga kontrata at finally umuwi na sila sa Pilipinas para magretiro, no? Napakaganda nito, Admar, kasi this is one of many ways, to recognize yung contributions ng ating mga OFW sa ating bansa. At makakapagbigay din ito ng kasiguraduhan, no, sa kanila na sa kanilang pagre-retiro during the remaining years of their life, at least meron silang makukuhang benepisyo, no, mula sa ganitong klaseng programa. At tama yung sinabi kanina sa ulat din, Admar, na magkakaroon ng mga renegotiation yan ng mga agreements with major OFW destination countries. Pag-uusapan yan kung paano yung magiging mekanismo para makapag-remit, no, nung contributions dun sa premium para dyan sa magiging OFW pension system. No? Nakikita ko dito isa napakagandang programa nito at talaga makikita natin na si Pastor Quiboloy ay nasa puso niya, no, yung kapakanan hindi lang ng mga Pilipino na nandyan sa Pilipinas, kundi rin yung napakarami nating mga kababayan, no, na nagbabanat ng buto at nagsasakripisyo, no, sa ibang bansa. Tsaka yung continuity na kahit tapos na sila sa pagiging OFW, andun pa rin kasi pwede nilang gamitin yun, yung iiwan nila bilang pang negosyo. So kumbaga, 'di ba, nanghihikayat tayo na yung ating mga kababayan makapasok sa maliliit na negosyo. Alam naman natin 90% mahigit ng mga negosyo sa Pilipinas ay talagang mga MSME. So at least tuloy-tuloy, no? Hindi lang nagtatapos kung matatapos na yung kontrata niya, magre-retiro na siya. Meron pa siyang naipundar na malaking tulong din, maka-generate ng trabaho at makadagdag din sa nakokolektang mga tax nila kasi may kasiguraduhan. So kumbaga, kahit na ganito na may benepisyo dito sa mga OFW na ito, hindi lugi ang pamahalaan dito, Doc. Oo. Alam mo, Admar, maganda rin yung nabanggit ni Pastor Tian, no? Which is yung
kumbaga yung one-to-one na ima-match ng gobyerno through subsidy yung contribution. So halimbawa, kung nag-contribute ka ng let's say $100, tatapatan din yun ng gobyerno ng $100. Kumbaga, pag merong ganong subsidiya, ang maganda niyan kasi is mas na-amplify yung magiging benefits ng ating mga kababayan. Nakakadagdag ito sa kanilang kasiguraduhan pagka sila magre-retiro na Admar. No? At itong ganitong klaseng programa is makakatulong talaga ito in terms of providing kaginhawaan, no? Para sa ating mga kababayan OFW, Admar. No? Isipin mo, kung ikaw ay isang OFW, trabaho ka ng trabaho sa ibang bansa, marami sa ating mga kababayan is nag-o-overtime yan. Minsan, ang trabaho niyan, hindi lang isa, baka dalawa, then sumasideline pa yan. Minsan, 3 yung kanilang trabaho. Ang trabaho nila, Admar, mula Lunes hanggang Linggo. Meron mga iba dyan, minsan hindi pa nga nakakatulog kasi susunod na araw, susunod na shift na kagad nila, magtatrabaho na muli sila. No? At talaga nagbabanat sila ng buto para may maipadala, no, sa kanilang mga kamahal sa buhay na nandyan sa Pilipinas. No? And one of the many ways to recognize nga itong kanilang efforts is itong ganitong klaseng programa. Alam mo, Admar, kesa mapunta lang sa graft and corruption, yung pondo ng gobyerno, mas maraming magandang paggamitan itong pera to kaysa manakaw lang. And one of the good ways na papakinabangan ang pera ng taong bayan is makatulong sa ating mga OFWs sa pamamagitan ng itong subsidiya na pinopropose ni Pastor. Kaya overall, ang assessment ko sa proposed legislation ni Pastor na ito is brilliant. And at the same time, talagang pinag-isipan ni Pastor ito. Kaya ako naniniwala na talagang si Pastor Quiboloy handa ito sa kanyang magiging trabaho as a legislator, as a senator of the Republic. Kumbaga, even before being elected, he already knows what to do. And he already knows kung ano-anong kailangang intervention na kailangang gawin para maisaayos yung problema ng ating bansa, Admar. And itong panukala na ito, meron din itong yung super highway na ikokonekta lahat ng mga lugar dito sa Pilipinas. Kasi nakaya ito ng mga kapitbahay natin ng mga bansa, no? Ang disadvantage lang talaga sa atin, archipelago tayo. Pero may mga bansa, no, kagaya dyan sa Hong Kong, sa China na isla-isla yan. Pero nagawa nila ng pamamaraan na maikonekta ito. Sa iba pang mga bansa, no, na mabibigyan talaga ng oportunidad, lalo na yung mga rural area na marating. Ito yung problema sa atin Yung actually na-discuss natin yan, yung sa mga airports natin, walang masyadong connection. At nakikita ko, sabi ko, ito na hindi lang pang senador itong mga naiisip ni Pastor, pang presidente na talaga. Pero sabi nga ni Pastor, dapat ibuntis muna sa ating pag-iisip ganun. Pero kayang-kaya sa realidad na yung mga panukala na yon, basta magkaroon lang talaga ng matinong pamumuno, kayang-kaya yon na ma-implement natin, which is nakaya nga sa ibang bansa. Di ba, Doc? Totoo yan, Admar. Sa Indonesia, ginagawa na yan. Tinutuktog na yung mga isla. No? Originally, sa Pilipinas, base sa memory ko dyan, is yung si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo nung araw, meron siya tinatawag na Strong Republic Nautical Highway. No, kung saan itong nautical highway na ito is mapagduduktong-duktong ang mga iba't ibang probinsya, iba't ibang mga pulo sa pamamagitan ng mga nautical highway. Pero ito nakikita ko sa proposal ni Pastor, hindi lang ito basta-basta nautical highway kasi magkakaroon talaga ng actual na infrastructure na pwede ka talagang physically tumawid. Hindi mo na kailangan ng ferry, di ba, Admar? So kumbaga talagang may mga tulay na magduduktong. At ang nakikita ko dito sa ganitong klaseng panukala ni Pastor is maglilikha ito ng drive for innovation sa ating bansa. No? Bakit ko nasabi magkakaroon ng drive for innovation? Kasi alam niyo mga kababayan, para magkaroon ng isang engineering project na para maibuktong, let's say, isang isla, napakaraming obstacle niyan Malalim yung body of water sa pagitan nitong dalawang isla, may mga current, malambot yung lupa, maraming technical na mga obstacle. Pero lahat itong mga obstacles na yan, ma-overcome nyo yan kung meron tayong tinatawag na innovation. So kung halimbawa kung nag-innovate tayo sufficiently para makapagpatayo ng mga mega structure, ika nga, Admar, yan yung tawag dyan, mga mega structure,
At sa palagay ko, itong ganitong klaseng panukala ni Pastor, magsuspur ito ng innovation para maisakatuparan nga itong pagkukonekta ng mga iba't ibang mga probinsya sa ating bansa. Kasi yun talaga ang missing sa atin, yung reliable na connection between regions and between island groups, no? Para maging mas lumago ang ating ekonomiya. Kasi isa yan sa mga necessary conditions, Admar, para ma-achieve na ng ating bansa ang long-run growth is magkaroon ng connectivity, magkaroon ng connection para yung ating logistics at supply chain tuloy-tuloy lang ang daloy nito sa ating ekonomiya. No? So nakikita ko, Admar, napakaganda itong proposal ni Pastor patungkol sa pagkokonekta nga ng mga iba't ibang lugar sa ating bansa. Kasi naalala ko rin, Doc, panahon ni PGMA, ang kanyang naisip no na pagkonekta sa atin through Roro. Di ko alam kung naalala mo ito. For sure, naalala mo to kasi mas bata pa tayo. Teenager pa tayo niyan, Admar. Oo. So kumbaga, yung di ba yung Roro, roll on, roll off, nakakonekta yan sa lahat ng kaya siguro maraming mga point-to-point na mga na mga pantalan na dito. Pero itong kay Pastor, hindi lang pandaga, talagang magkaroon ng tulay at dadaanan yung mga bundok, magkakaroon ng pagbubutas or kung ano man. Pero hindi rin isinasantabi yung para sa ating kapaligiran kasi sayang yung nandun na tayo dun sa, alam mo, yung pag-uumpisa ng Duterte administration, yung mga naisip, alam mo yung mentalidad natin na, hindi yan kaya, hindi talaga tayo magkakaroon ng subway, wala na talaga yung mga, pero naumpisahan yan kasi nga, sinimilan, may political will talaga, at hindi iniisip, Doc, na kahit na matapos ito, kahit hindi ako bigyan ng pagkilala, okay lang. Basta matapos yan kasi for the benefit yan sa mga Pilipino. Minsan kasi ang mga leader natin hindi maiwasan na iisipin, hindi naman ako mare-recognize niyan. Hindi ko naman proyekto yan. Pero anong sinabi ni FPRRD yung time na yon na marami mga proyekto na natapos sa kanya, hindi sa kanya na natapos, sabi niya, okay lang sa akin yan na kahit hindi may bigay ang credit, ibigay nyo yung credit sa doon sa nagtapos kasi at the end of the day, yung pagtatapos po, yung napakahalaga, hindi lang doon sa pag-uumpisa. Mahalaga din yung pag-uumpisa pero yung pinakamahalaga talaga, yung resulta. No? So, ibigay yung hindi selfish si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung iba, hindi pa nga nakakapag-umpisa, selfish na agad yung, pagiging selfish na agad yung inuuna, Attorney Doc. Alam mo, Admar, tama ka dyan kasi may mga iba nga, hindi pa man din sila nagiging Pangulo, inaako na nila kung ano yung mga magiging outcome ng mga proyekto. Merong mga ganyang klase tayong mga traditional politicians sa ating bansa, unfortunately, Admar. At kumbaga, hindi lang ito credit grabbing, kasi credit grabbing, pakabait nga ni Pangulong Duterte. Kumbaga, ang importante kung sino nagtapos, hindi ba? Kasi actually, pwede namang ihinto kung sino yung sumunod kay PRRD, pwede niyang ihinto yung mga project na yun, hindi ba? Pero tinuloy at natuloy nga. So, ibig sabihin is yung credit din dapat mapunta din dun sa sumunod. So, tama nga naman si FPRRD doon. Kaya lang, syempre, may mga politiko tayo sa Pilipinas na kung saan is kumbaga hindi lang sila nagke-credit grab at talagang they will try their best para sila ang para makuha nila yung resources ng ating gobyerno, maipamigay nila yan sa mga tao at ma-claim nila na sa kanila talaga yung proyekto. So may mga gano'n, unfortunately yan. Ang nakikita ko din, Admar, sa base sa geography ng ating bansa is halimbawa, nung panahon ni Pangulong Marcos Sr., naikonekta ang Leyte at Samar. Diba? So, meron tayong tinatawag na San Juanico Bridge. Talagang physical na bridge yun. Halimbawa, mula Albay hanggang yung southern tip of Luzon, dyan sa may Sorsogon, Albay area, pwede mo i-connecta yan papunta sa Samar. So, merong ganon. And then, mula sa Samar-Leyte area, pwede mo rin makonekta yan papunta sa Northern Mindanao. So merong mga possibility na mako-connect yan para hindi na tayo masyadong mag-rely sa... Hindi na imposible yan, Doc. Meron na ba sa ibang bansa sa pagkakaalam mo dyan? Halimbawa, dyan sa Canada, meron bang isla dyan na naikonekta or sa ibang mga lugar na napuntahan mo? Hindi kasi, Admar, ang example ko nito halimbawa sa Estados Unidos, kung pupunta ka dun sa tinatawag na Florida Keys, which is yung pinakababang-baba ng Florida, meron dong mga grupong, mga pulo-pulo, mga isla
na medyo malayo dun sa mismong mainland ng Estados Unidos. Mm. Pero ang nagawa nila dyan, kasi medyo mababaw yung dagat dyan eh. So nakapagpatayo sila ng napakahabang tulay para makonekta yung southern tip ng Florida, which is yung Miami na area, papunta dun sa mga isla na yan. Isa yan sa mga pinakamahabang tulay sa Estados Unidos. Pero in terms of sa mga tulay, walang tatalo sa mga tulay na tinayo ng China sa kasalukuyan. Yun nga. Sila ang mga may record ngayon in terms of sa mga pinakamalalaki at mga pinakamahahabang tulay. Kaya nga nakikita ko dito, Admar, isa rin sa mga kinakailangan mangyari is kapag ka nagkaroon tayo ng mga ganitong klaseng programa, no, na iisip ni Pastor, mukhang kinakailangan pa rin ng tulong ng China, Admar. Kasi or ng Japan or yung mga bansa na nakapagpatayo ng mga malalaking infrastruktura na kagaya ng mga tulay na to. Kasi sila yung may technical expertise, Admar, na pwedeng makatulong sa atin para maipatayo itong mga ganitong mga malalaking infrastructure project. Alam mo, Admar, di ba may mga proposal pa nga na i-connecta itong Cavite at saka itong province of Bataan. Di ba? So magkakaroon ng malaking tulay. Yes, Manila Bay. Tama ba? Yes, yan yung tinatawag na Cavite-Bataan Interlink Bridge, no? Na dyan mismo, no, na mahabang tulay yun. Hindi ko alam kung ano na nangyari doon. There was a feasibility study that was done, and I think mukhang yung project na yun feasible. So the issue is pondo at saka kung paano maitatayo, sino magtatayo ng proyekto na yan at kung ano-ano pang mga logistical na details. Ano? Mukhang walang update sa gobyerno natin kung anong na naging status noon, ano, itong tulay na yan, na makakat sana yung travel. At alam mo, kung ikaw ay nasa Cavite City, kung ikaw ay pupunta ng Bataan, siguro mga 6 to 7 hours yung biyahe mo kasi iikot ka talaga eh. Iikot ka ng Metro Manila, papunta ka ng Pampanga, papunta ka ng konti ng Tarlac, and then nandun ka na sa Zambales, and then tsaka ka papapasok ng Bataan. Napakalayo. Pero kung meron tayong tulay na gano'n, masusorten yung biyahe kung hindi ako nagkakamali to 1 hour na lang. So napakalaking convenience niyan para sa ating mga kababayan at para magkaroon ng mas maraming oportunidad diyan sa Bataan area, no, para magkaroon ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan. So isa yan sa mga proyekto na nasa palagay ko dapat na magawa at saka yung pagkokonekta nga ng tatlong major island groups natin, ano, kung makokonekta yung Luzon sa Visayas sa Mindanao, ano, para talagang maging integrated yung ating infrastructure, Adman. Oo, kasi sa ibang bansa, kapitbahay natin, meron ng bullet train sa Indonesia, Doc. Wala pa tayo. Ay, oo, totoo yan. Totoo yan. Kasi nga, masyado tayo rin umaasa sa Estados Unidos, Admar. Tandaan natin na itong mga ganitong klaseng infrastructure, hindi ito mapoprovide sa atin ng Estados Unidos. No? Kasi nga, wala sila nung ganong know-how and technology para makapagpatayo ng mga high-speed rail. Sa ngayon, ang country na sa palagay ko ay competent, no, na makatulong sa atin is talagang China. Pwede yung Japan at South Korea, pwede silang tumulong. Pero I think it would be cheaper kung sa China natin kukuhain. Kasi meron na silang tinatawag na economies of scale. Pag sinabing economies of scale, hindi lang sa alam nila yung teknolohiya, dahil sila yung naging expert na sa paggagawa ng mga ganitong klaseng infrastruktura, mas magagawa nila ito at a much lower cost. In contrast, kung halimbawa aasa tayo sa Estados Unidos para sa ganitong klaseng infrastruktura, alam niyo mga kababayan, I would just invite you to search, no, yung mga trend sa Estados Unidos, kung anong klaseng trend meron sila doon. At maikumpara niyo kung anong klaseng trend meron sa China. No? Yun na lang, doon na lang tayo. Makikita ninyo na yung mga trend na nandun sa Estados Unidos, kakarag-karag kumpara sa mga trend na ipatayo ng China. Kaya sa palagi ko sa kaso ng infrastructure as it relates to rail and connectivity, I think medyo misguided yung ating foreign policy, Admar, no? And I think mas malaki ang pakinabang na makukuha natin kung lalapit tayo sa China with respect to these kinds of projects, Admar. Tsaka yung itong patungkol sa mga transportation, lalo na sa kapitbahay natin sa China, napaka-advanced na. Ito na yung dito na papunta yung mga sasakyan natin sa mga EV, kung tawagin, yung electric vehicle. Grabe yung kanilang advancement.
tayo na problema pa dahil may pagtaas na naman yata sa diesel tsaka gasolina. Pero ito halimbawa lang ay yung Tesla nga lang, 'di ba? Umuunlad na yung mga electric vehicle nila. Meron nga ako nakita sa post ni Sir Art na yung Baguio to Manila, parang halos 2,000 lang yung yata, no? Ang full charge ng battery kaya niya. No, so tapos maganda pa sa ating kalikasan. Sabi ko, grabe nang ang advance nito sa China. Wala nang nagda-drive doon, nagmamaneho na mga sasakyan natin. Tayo dito, wala. Napipigilan yung ating paglago. Yeah, diyan sa Pilipinas, Admar, pinag-uusapan pa rin yung jeepney modernization. Sa ibang bansa, naka-move on na, electric na yung mga sasakyan. May mga driverless car pa nga, Admar eh. Diyan sa Pilipinas, ang pinag-uusapan is yung modern jeepney. Kumaga yun pa rin ang pinag-uusapan dyan. So, ang nakikita ko din, Admar, is kailangan maging handa talaga Pilipinas sa magiging pagbabago in terms of sa mga teknolohiya, pagbabago patungkol sa transportasyon. Kasi alam mo, Admar, kung magkakaroon ng electric car sa Pilipinas pero wala namang infrastruktura kagaya ng mga charging stations, no, baliwala rin, diba? So kinakailangan magkaroon muna rin ng infrastruktura para masuportahan yung pag-transition ng Pilipinas from a gas-powered transportation into electric or hybrid electric, Admar, no? At nakita ko nga sa balita, meron na yata dyan sa Pilipinas ngayon nakauna-unahang Tesla, no, na nagbebenta. So pwede nang bumili ng Tesla diyan sa Pilipinas. Meron na. Magandang magandang opportunity yan, pero sa palagay ko meron din kasing mga electric cars sa China na mas mura kaysa sa Tesla. At yun ang ginagamit ng mga mamamayan doon sa ngayon. Dapat din maipapasok din sa market natin yung mga cheaper alternatives to Tesla, no? Kasi yung Tesla medyo mahal yan, Admar. At kung kukumpara mo yan dun sa mga low-cost na EVs na nasa China, makikita ninyo na malaki yung magiging savings ng ating mga kawain. Pareho rin it runs on battery and kaya lang, of course, kinakailangan magkaroon po talaga tayo ng infrastruktura, no, para masuportahan yung transition na yan. Kailangan magkaroon ng charging stations. Alam mo, Admar, hindi ka naman pwede magmaneho ng electric car mula dyan sa Makati. Halimbawa, papunta ka ng Baguio, pagdating pa lang ng Tarlac, na-discarga na yung sasakyan mo at wala kang mahanap na charging station. So, kinakailangan magkaroon ng sistema para magkaroon ng charging stations, magkaroon ng sistema para, paano halimbawa, kung bibili ka ng kuryente para ma-charge mo yung kotse mo, ano yung mga kinakailangan din na adjustments, at kinakailangan mekanismo sa financial sector naman natin para ma-accommodate din yung ganyang klaseng infrastructure. So, there are many things that need to be put in place, But I think, base sa nakikita ko, whether we like it or not, talagang doon na tayo papunta, Admar, sa ganyang klaseng transition sa transportation, Admar. Oo nga. Pag nagbago yung ating mga leader, kasi sila yung sila yung driver sa mga sasakyan na yun na sasakyan ng Pilipinas. Correct. Yung ating gobyerno, at sila talaga yung yes, may mga iba, yung mga may kaya, makakaabot na, makakuha niyan, di ba? So, needed talaga na kailangan natin every 3 years, every 6 years, yung kapangyarihan ng taong bayan andyan para mabago ang tahak, no? Yung ating kaya pumili po tayo, dapat maging wais talaga sa pagpili kasi at the end of the day, baka mag-aano naman tayo, magsisisihan. Ganito, ito kasi. Baka mabudol na naman tayo, Admar. Yun ang problema talaga niyan. Tapos magsisisihan na naman tayo. Oo. Sisihin mo yung kapitbahay mo, binoto mo kasi si Carpulano. O tinuro mo yung kapitbahay mo, binoto mo kasi si ganito. Ayun, kaya tayo nagkaganito. Pero alam mo, Admar, kahit na sino pa yung ating mga magiging leader, sa bagit ko nga kanina, talagang papunta na tayo doon sa transition, no, napapunta tayo sa mga electric vehicles. It's inevitable. Posible lang sa Pilipinas na medyo bumagal yung ating transition, depende kung sino yung ating iboboto. Pero kahit sino pa yung iboboto ninyo, talagang at the end of the day, we're all going towards the same destination, no? At makikita mo, Admar, napakalaki ng cost savings, di ba? Sabi mo nga, 2,000 pesos lang yung estimate Oo nga, na parang total cost, no? Mula Metro Manila papuntang Baguio. Napakalaking savings nun sa ating mga kababayan. Just imagine, Admar, kung yung public transport mo runs on electricity, kung yung mga bus natin, halimbawa,
electric yung bus. Napakalaking tipid niyan para sa ating mga commuter. Pero tandaan din natin, Admar, na kailangan sa Pilipinas makaibaba yung cost of electricity. Kasi nga, Tesla nga yung kotse mo. Ang laki naman ng singil sa kuryente, parang baliwala rin. Kaya nga, so, nabanggit po kanina, kailangan integrated yan. Kailangan yung infrastructure it's put in place. Hindi lang yung mga charging stations. Pati yung mismong panggagalingan mo ng panggagalingan ng wala kuryente. pa nga tayong nuclear power plant. Puro lang salita It's all talk, no action, Admar. Walang nangyayari. Naaawa nga ako dito kay Congressman Cojuangco dahil because he's the one really pushing for nuclear power. Pero napupunta lang sa wala kasi nga imbis na itong pinag-iisipan ng ating mga mambabatas, anong ginagawa nila? Nag-quadcom. Anong ginagawa nila? Nag-i-investigate kay BP Sara. Napakaraming dapat gawin at pagtuunan ng pansin ng ating mga mambabatas, mga kababayan. But yet, what they're doing is just misplaced priorities po ang kanilang mga ginagawa. So, isipin nyo na lang mga kababayan, kung yung energy nila at efforts sa pag-iimbestiga, paghahanap ng pwedeng mga mali na di umano'y ginawa ng ating ikalawang Pangulo. Nag-fishing expedition sila for evidence na hindi naman nila alam kung saan papunta o kung anong kahihinatnan ng investigasyon na ito. Ano pa bang ginagawa nila? Itong Quadcom. Isipin nyo na lang kung yung efforts nila na mag-imbestiga at maghanap ng mali sa iba, mapunta sa mga produktibo na mga activities kagaya halimbawa na pagsasabatas ng nuclear power sa ating bansa. Napakalaki po ng sanang magiging pagbabago ng ating bayan. Ang gusto lang pero siguro nila, ito po ang klaseng mga leader na meron tayo, ito po ang nagiging outcome na. Ang gusto kasi nila mabilis ang kita Pag pangmatagalan pa yan, ako. Wala yan sa plano nila. Hindi, Admar, gusto rin nila pang matagalang kita. Pangmatagalang hindi lang kita. Mabilis. Oo, hindi lang kita sa kasalukuyan, pero kita din sa pangmatagalan para sa kanilang mga anak, para sa kanilang mga pamilya. Kaya nakikita mo, sino ba pumapasok sa party list? Hindi ba? Parang if I may use the term, Admar, nasa laula, yung party list system natin. Makikita nyo kung sino-sino yung mga kumakandidato. Mga anak, mga asawa, mga kontraktor ng gobyerno, mga shady characters, Admar, mga nasa party list natin sa kasalukuyan. Kaya nga, kailangan po talaga maging mapanuri po tayo ngayong election na ito. In fact, this midterm election might be the most important midterm election of our lifetime. Kasi nga, nakikita ko dito is this will be an opportunity for us para mabago po ang magiging kahihinatnan ng ating bansa. Kung tayo po ay tuloy-tuloy pa rin nating iboboto, yung mga traditional politicians, na alam naman natin na napakatagal na nila dyan sa pwesto at alam naman natin na wala silang ginagawa. Kita mo yung mga polisiya na meron tayo. Dapat po talaga maging mapanuri tayo. Subukan natin na maghalal ng mga bagong mukha. Subukan natin maghalal ng mga tao na alam natin na nasa puso nila ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino, Admar.